Ang dami kong mga sinulat na kantang hindi na nadinig ng tao. Nakaranas kami ng medyo madugong madugong parang mga natapyas yung mga kanta namin. Minsan ang nangyayari sa akin, napapangitan talaga ako, parang masyado akong critical dun sa arrangement ko. Kailangan hindi ako pwedeng magsulat ng about sa isang bagay na hindi ko naiintindihan. Popularity, 'di ba? Huwag nating habulin 'yon. Welcome to our remastered podcast, episode 2. Ayan. Yung last episode natin, of course, si Sir Mel Villena, napakarami nating natutunan doon. And ngayon, syempre, marami na naman tayong matututunan at marami ring may inspire sa episode na to. Our next guest is truly blessed by the Lord with the gift of songwriting, arranging, and music production. Ginamit siya ng Diyos upang makalikha ng mga awitin na nagpapahayag ng kanyang biyaya at katapatan. Ilan sa kanyang mga kanta is yung Sukdulang Biyaya, Salamat Panginoon, Makilala Ka, and syempre yung mga songs ng CCF Exalt tulad ng In Control, Anchor of Our Lives, at Solid Ground. Yan. Sa kabila ng lahat ng tagumpay at ambag niya sa Christian music, very humble pa rin siya na magbahagi ng kanyang kaalaman at magbigay ng inspirasyon sa mga aspiring songwriters at musicians. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Paul Armicin. Yeah po. Yes. Hello! Hello Yes. everyone sa lahat ng nanonood ng podcast na to. Kumusta kayo? At God bless you. Parang di pa alam agad. Thank you agad. Thank you agad. Parang pauwi na tayo. Uwi na agad tayo. Kwento mo naman yung paano ka nag-umpisa ng songwriting? Nagsimula ako, actually, natuto muna akong maggitara. Nagkaroon din ako ng interest na gumawa din ng mga kanta. Meron akong mga unang mga kantang sinulat. Actually, iba na nakalimutan ko na nga Nakalimutan ko na Pero nagsimula ako during my college days. Nag-join ako sa isang community ng mga Christians na din. Doon kasi ako naging Christian doon sa nung college. Tapos sila din yung mga unang nakarinig ng mga unang kanta ko. Sinusulat ko pa dati sa notebook, ganyan. Madami din akong mga sinulat. Pag binabalikan ko, minsan nakakatawa, minsan parang, alam mo yun, nag-cringe, gano'n. Cringe kasi parang, grabe. So hindi pa to gospel worship songs. Ano pa? Love songs, mga ganun pa. Sumulat din ako ng gano'n dati. Meron din. Pero wala din akong, hindi ko siya na-record, hindi ko siya nasulat. Pero yung mga nasulat ko na to, na sinasabi ko, nasulat ko sa notebook, mga mga gospel songs na to. Kasi during that time, natututo na ako ng mga, alam mo yun, sa Bible study, may nakakarinig ako ng mga songs, So parang gusto ko ring parang isulat yung bago kong natutunang faith. Madami akong sinulat. Siguro mga umabot ng mga 30 to 40, 30 to 40 songs na parang karamihan doon ako lang yung nakarinig. Tapos yun nga, yung ilang mga tao lang yung nakarinig. Kaya hindi talaga na-record, hindi na-release. So gusto ko lang talaga sumulat dati. Paano mo nalaman na meron kang talento sa pagsulat, paggawa ng kanta? Nung nakaka-receive na ako ng feedback na nagagandaan sila sa kanta ko. So merong mga nagagandi lang ako, Merong mga nagko-comment na, "Oy, okay ito ang ganda nito Naniwala naman ako. So na-encourage ako kaya tinuloy-tuloy ko lang. Tapos na-encourage na rin kami kasi yung una ko talagang parang formal na parang lessons sa songwriting, we got from papuri songwriters like Junji Marcelo, Arnel Dipano. Sila yung doon sa church namin dati, sila yung talagang mentor sa amin. I was part of a music ministry called Musikatha before. So yung initial yung simula ng Musikatha na yun. Actually, hindi siya talaga music ministry nung una . Ano lang siya, parang songwriting competition. Sumali kami. Tapos napili yung kanta namin. Tapos eventually, naging music ministry na siya, naging record label na, tuloy-tuloy na. Doon namin natutunan sa kanila yung parang process, ganyan, yung mga ilang mga principles na hanggang ngayon, dala namin. Kung halimbawa nagsisimula kayong sumulat,
madami kayong pangit na mga kantang masasulat talaga eh. Oo eh. Parang doon magsisimula eh. Parang ubusin nyo muna yung mga pangit yung kanta. Tapos pag medyo meron kayong mga trusted people around you na yung pwedeng maging brutally honest Hindi yung parang nahiya lang sa inyo sabihin, ang ganda niya. 'Di ba? So, yung mga ganon, pwedeng maging brutally honest, mga songwriters din, musicians, na pwedeng magsabi sa inyo kung, alam mo yun, nag-i-improve ka na sa songwriting. So ako, katulad ko, ang dami kong mga sinulat na kantang hindi na nadinig ng tao. Diba? Ako na lang nakarinig, si Lord na lang nakarinig. Pero, ayun, siguro naging naging learning experience ko yun. Tapos yung mga lessons pa, yung mga workshop na narinig ko, sila Kuya Junji, inintroduce na rin kami dati sa sa PhilSCAP. So yung PhilSCAP nagpapa songwriting workshop. So nakakapunta rin kami doon, nakaka-attend din kami doon. So habang ginagawa mo 'yan, habang nagsusulat ka, you also grow as a songwriter. Nagkakaroon ka rin ng mga sarili mong mga approach, 'di ba? Na that works for you. So sabi mo, kailangan mo ng kaibigan or trusted group na magiging brutally honest. So hindi nahihiyang sabihin sa'yo yung totoo. Oo. So kung ano yung nararamdaman nila, kunyari kung pangit yung kanta, sasabihin nila sa'yo pangit yung kanta. Direkta, kumbaga. So marami kang natanggap na baga parang masakit sa damdamin na mga salita. Meron, oo. Isa sa mga growing experience ko as a songwriter. Sa Musikata kasi dati, meron kaming songwriters pool. Ito talaga nag-work lang to sa community eh. Kasi pag ikaw lang mag-isa, feeling mo baka maniwala kang magaling ka nga tapos hindi naman pala, So ito mga songwriters din na kasabay mong nag-grow. So meron kaming tinatawag na barilan session. So naka-schedule 'yon. Usually Saturday 'yon. So excited kami doon. Magdadala kami ng mga kanta namin. Excited akong parinig sa kanila. So, ang gagawin na namin, i-record na namin yung sa bahay. Acoustic lang, ganon. Kahit raw lang. Oo, Kahit raw lang. hindi Usually, produced. ganon lang naman eh. Ganon lang naman ng mga demo eh. So, acoustic tapos boses mo. Kadalasan ganon lang eh. During that time, hindi pa ako masyado marunong mag-arrange, Merong mga kaya nang mag-arrange. So, talagang gagawa na sila ng magandang demo. Diba? Tapos yun, makaka-receive ka ng feedback doon. Then dahil yung relationship namin medyo kumaga malalim na din kaya okay din makarinig na. Oo, ganun na. wala nang hiyaan na parang plastikan ganun. Kasi parang doon kami nag-grow eh. Talagang nakaranas kami ng medyo madugong parang mga natapias yung mga kanta namin, yung mga verses, yung mga chorus, palitan mo to, bakit ito yung ginamit mo, hindi ito. Ganun sila ka-detalye. So yung disiplinang ganun na carry namin din sa Musikata. Parang pinasok namin dun sa, parang naging culture na siya, songwriting culture. Alam mo, karamihan sa mga songs mo, natugtog na rin namin remastered eh. Yung isa sa mga tinugtog namin, kinover na namin yun Sukdulang Biyaya. Tumambling kami lahat eh. Sabi ko, ang hirap naman itong song na to. Talaga. Unang Live version. yata Grabe, namin, may live kayo na, dahil bagsakan. 2011 version. 2011 version, oo. Okay, yan, dyan sa arrangement na yan, di ba? Live arrangement. So, ano yan? Ikaw yung gumawa ng arrangement na yan? Or may ibang, iba from... May arranger kami. So, pero parang nagkasundo Inaprubahan mo kami naman. Nagkasundo kami kasi parang during that time, ganun yung mga interest namin, ganun yung mga listening. So, nag-reflect siya dun sa, sa papano, yung treatment ng mga kanta. Okay. So, parang ganun. So, yung musical influences mo ba, may nanggaling din ba sa Christian music or kumukuha ka rin from other types of music? Siguro parang I grew up listening sa songs sa radyo. Example, sino? Halo-halo eh. Halo-halo na. Halo-halo Walang na. specific na favorite. Wala akong particular eh. Basta lahat ng marinig ko parang ganun eh. Tapos, syempre, nung natuto ako mag-guitar, lately na lang, doon na lang din, parang syempre,
nahilig sa mga banda, ganun. Pero etong nung naging Christian na ako, nagsimula akong nagandahan ako dun sa mga gawa ni Stephen Curtis Chapman. Medyo Okay. country siya, pero yung songwriting niya siguro yung na-appreciate ko, yung songwriting niya. Tsaka kung paano niya sabihin yung gusto niyang sabihin sa yung poetry, ganon. Madami kasi pagka church music, andyan yung gospel, Kirk Franklin, Israel Houghton. Syempre naabutan din natin yung Ron Quinoli era, Integrity Hosanna era. Tapos syempre yung Hillsong. So parang nasubaybayan natin na yung ganong so lahat 'yon parang na-take in. Pero para sa mga bago pa lang na naririnig itong mga terms na to, songwriting, arranging, ano ba yung songwriting and ano ba yung proseso na yon? Paano nangyayari yon? Kung ang buong kwento ng music production, kung ano yung naririnig natin sa Spotify ngayon or sa YouTube, yun yung final product. Pero nagdaan yun sa mga proseso. Unang-una yun yung songwriting stage. After ng songwriting stage, pupunta yun sa arranging stage. Minsan, may mga songwriters na arranger din. So parang meron na silang mga initial ideas. Pero iba pa rin talaga yung skill nung arranger. Merong mga songwriters na songwriter lang. So pag pinag-usapan natin yung songwriting, syempre nandoon yung concept, nandoon yung pagsulat ng lyrics, yung rhyme scheme, yun yung mga pinag-iisipan nila eh. Yung rhyme scheme, yung mga metaphor, yung mga simile, yun yung mismong paggawa ng kanta. Wala pa yung tono ng kanta. Wala pa yung kumbaga, tapos dito sa songwriting stage, yung paggawa ng demo, very basic na demo, no? Parang kumbaga, ang tawagan namin dito sa Philcom, shoutout sa Philcom Filipino Christian Composers Society, no? Tawag namin dito sa Philcom, nakapambahay pa yung kanta. Nakasando lang tsaka naka-short, ganun. So very basic frame nung kanta. Kasi nasa songwriting stage pa, magandang dinedemo mo siya kasi pwede mo siyang baguhin, pag pinakinggan mo, pwede mo siyang i-rewrite, pwede mo pa siyang, parang yung melody nito, pwede mo pang i-tweak ganun. Tapos pupunta ka na dun sa arranging stage na hindi na siya nakasando, nakapambahay. Bibihisan na to ngayon ng arranger. So yun yung stage na yon. Tapos syempre, susunod na stage dito sa arranging, iba rin kasing skill yun no? Merong mga talagang magagaling mag-arrange, no? Ako, parang natuto na lang ako pero I'm more of a songwriter talaga eh. Parang out of necessity, kung ako yung pipiliin, iba na lang sana ipapa-arrange ko kasi parang that's too much parang brain power, kumbaga. Na parang inisip mo na nga yung kanta, tapos ikaw pa mag-a-arrange. Parang, minsan, ang nangyayari sa akin, napapangitan talaga ako, parang masyado akong critical dun sa arrangement ko. So, ang preference ko, kung merong ibang mag-a-arrange sana, mas maganda. So, after nung arrangement stage, ire-record na, no? Siyempre, may kasama ka dyang artist, may singer, may live musicians, or so ire-recording na yan. Tapos nun, i-edit, tapos i-mix, iba rin yung skills na ng mixing. And mastering. So, iba rin yun. Mga mastering o mga mixing engineer, mastering engineer. So, yun yung nasa buong music production flow, no? Bago natin marinig sa Spotify or sa Apple Music or sa anong mga digital platforms yung music, yun yung mga pagdadaanan. Pero andito tayo dun sa songwriting, yung paano inisip yung kanta, paano sinulat, ano yung concept, magsisimula sa concept, tapos yung coherence. So yun yung mga pinag-uusapan sa songwriting, coherent ba yung mga verses, ganyan. Tapos siyempre yung melody. Dito rin papasok yung melody. Yun yung music part yung melody. Siyempre marunong ako mag-gitarang mga basic.
ang nangyayari sa akin, nakukulong ako dun sa mga chords na tinutugtog ko. So parang ang nangyayari, yung mga melody ko, pag tugtog ko ng isang chord, kung ano yung naririnig ko, parang yun na lang lagi nangyayari. So later on naisip ko na ang melody pala sinusulat pala yun separately, parang kung saan mo siya gustong papuntahin, tapos later on lagyan ko. Naging style ko na to ngayon. Naging conscious na ako ngayon sa melody. Dapat maganda, dapat singable. Nagpipeak siya sa chorus, ganyan. May rule ba na sa paggawa ng melody, kailangan ba, or kahit sa lyrics, kailangan ba fewer words? Or Hindi naman. wala namang ganong rule? Wala naman siyang rules, no? Wala talaga siyang wala namang rules sa songwriting, meron lang mga best practices. Okay. So, na dapat may coherent, dapat may concept yung kanta. Kasi nga, if writing a song is a journey, yung concept, yun yung destination yun yung gusto mong maiwan sa kumbaga, if you're communicating something in a song, parang parang speech or parang preaching, 'di ba? Ito yung gusto mong maiwan, 'di ba? Ang best practice doon, yung main idea nilalagay sa chorus. Tapos yung nilalagay sa chorus yung meron tayong tinatawag sa songwriting na hook. Yun yung pinaka-catchiest part, 'di ba? Ang best practice din, kung ano yung title, yun yung hook. Tapos nasa chorus. Tapos ito hindi naman to rules, Again, pwede mong basagin to or pwede mong hindi sundin. Hindi ka naman makukulong pag hindi mo to sinunod, Pero ito lang yung parang napansin kong effective na na paraan para maging engaging or para maging maganda yung kanta. Nilalagay siya sa tinatawag nilang power positions. The first line, tapos and the last line. May mga ganyan Para palang may record. terminologies. Oo nga, power positions, dapat doon nakalagay yung Oo. hook. Kaya merong mga songs na pag unang dinig mo pa lang, kumakapit na agad. Merong mga songs na parang, ilang beses ko na to nadinig, parang hindi maiwan sa subconscious ko, parang ganun. Ayaw kumapit. So, kasi nga, merong mga best practices in how we write our songs. Songwriting itself, skill din siya na pwede mong i-hone. Kung skill siya, dapat pinapractice din siya. Para, kumbaga, kailangan mong gawin ng gawin para matuto ka, di ba? Tama yan. And yung songwriting, isa sa mga, mahirap din siya kasi parang, siya kasi, left and right brain, activity. Yung right brain, dito yung musical creativity side, di ba? Yung yung melody mo, dito, papasok yung, parang feeling ko dito medyo healthy yung brain ko kasi nga I'm a church musician originally. So nung nagsisimula ako, yung right brain, yung left brain kasi ito yung sa vocabulary, sa siguro sa mga words, ganyan, rhymes siguro or concept or dito medyo parang payat yung left brain ko kasi nga lang ako, parang puro music lang. So, dahil church musician, puro music ideas, doon ako nagsimula. Sabi ko, kung gusto ko maging songwriter, anong sasabihin ko? Tugtog lang. So, ang nangyayari kasi sa songwriting kasi, ang laking bagay ng perspective. Because you cannot write about something that you don't know. And because you cannot give what you don't have. Diba? So, yung lyrics mo, nakadepende yan dun sa perspective mo, kung paano mo nakikita yung mga bagay at kung paano mo naiintindihan, di ba? Kunyari, susulat ka about peace, di ba? Ano ba yung pagkaunawa mo sa kapayapaan? Yun lang yung lalabas doon. Hindi ka pwedeng magbigay ng hindi mo alam o nang wala sa'yo. So, siguro, natutunan ko, nag-workshop din ako kay Gary Granada Grabe yung mama Talaga. Yung parang bago pa siya magsimula sa songwriting, yung yung unawa sa mga bagay, ganun. Galing. Kaya ang lalim niya di ba? Bukod sa maganda siya magletra, yung perspective niya sa mga bagay, no? So, yun yung palalimin natin, paano natin mapapalalim yung perspective natin o yung pagkaintindi natin sa mga bagay. Makinig tayo kasi pag
halimbawa, ito, salta ako ng salta. Hindi naman ako natututo dito kasi salta ka ng salta. Pag halimbawa may nagsasalita, makinig tayo ng iba-ibang music, no? Kasi doon tayo makakuha ng ideas, makinig tayo ng preaching, magbasa tayo ng libro. Ako hindi rin ako mahilig magbasa eh. Sabi ko nga kung merong libro tapos may movie version, doon ako sa movie version eh. Kasi hindi ako mahilig magbasa. Pero sabi ko, kung gusto kong maging effective na songwriter, pinipilit ko yung sarili ko. Pilitin mo yung sarili mo kasi hindi talaga ako mahilig magbasa, tamad ako magbasa. So, ayun, observant sa mga bagay, sa paligid, at sa mga sinasabi ng mga tao. Naalala ko, may mga narinig ako na songwriters, yan, mga artists, na share nila yung inspiration nila. Paano sila nakahugot ng inspiration bago sila sumulat ng kanta. May mga narinig ako na yung inspiration nila, nakakita sila ng paru-paro, merong huni ng ibon, merong yung tunog ng hangin na malakas, ganun. Tapos, from there, nakakahugot sila. Sa inyo po, ano yung mga nagiging inspiration ninyo? Merong mga ganon. Merong mga ganon kasing songwriters eh. Merong mga ganon eh. Ang ano ko naman, ang approach ko, kailangan, hindi ako pwedeng magsulat about sa isang bagay na hindi ko naiintindihan. Kailangan muna, yan yung gusto kong gawin. Parang gusto ko mo siyang maintindihan. So, nag-ano ako, bago ako, alam mo yun, parang minsan, ba't wala akong masulat? Parang sinasawag nilang writer's block ba yun? Ba't wala akong masulat? Kasi wala parang wala sigurong laman eh, di ba? So, magpuno ka, ganun. So, pwede akong, manonood ako, makikinig ako. Basta input, magbabasa, manonood ng video, ganun. Anything na mag-spark sa'yo ng inspiration. Punta tayo ng Sukdulang Biyaya. Kasi Okay, yun yung okay. So, ano yung, pwede mo makwento yung proseso nun? Yun, proseso nun. Kailan ba sinulat yun? Anong taon? 2009 pa yata yun eh. Oo eh. Tagal na rin. So, yung Sukdulang Biyaya, na-inspire ako dun sa habang binabasa ko nire-review ko yung Romans. Tapos napunta ako dun sa Romans chapter 3. So, syempre, mayroong mga, dun mga very familiar verses, no? Yung, yung there's no one righteous, no, not one shall, verse 10. Tapos yung sa 23, all have sinned and fall short of the glory of God. Tapos, yun na yung, nung nabasa ko na yun, being justified as a gift by His grace. Ayan, so ito yung sa verse 26, no? For the demonstration I say of His righteousness at this present time, so that He would be just and the justifier. Yung pa rin, no? Yun talaga yung sukdulang biyaya ng Panginoon, yung pag-aalay ng Panginoon ng buhay niya sa cross. Dahil pag tinanggal mo yon, hindi siya pwedeng mag-justify. Minsan kasi sa page namin, nagtatanong kami doon. Anong share nyo naman yung song lineup nyo nung itong past Sunday o ano? Madalas lumabas yun eh. Ibig sabihin, kinakanta siya ng iba-ibang church. Yeah. Hindi lang sa Pilipinas, kundi yung mga Filipino churches abroad, malabas yun. So, yun nga, praise God, yung kanta na sinulat mo ay nagiging parang anthem ng many Filipino churches. Praise God kasi, pero nung sinusulat ko yun, di naman yun ang intention ko eh. Hindi talaga eh. No? Parang local lang, dito lang sa amin, ganun. Hindi ko naman yan expected na ganun, no? Pero ang pinaka natatandaan ko yung feeling nung sinusulat ko to. Kasi apektado ako eh. Kasi yung parang nahirapan ako magsulat pag hindi ko maintindihan. So, eto parang pinaintindi talaga sa akin ng Holy Spirit, gano'n na hindi mababaliwala. Kala mo naintindihan mo na lahat. Kala ko naintindihan ko na lahat yung gospel. Yung parang na-amaze lang ulit ako. Na-amaze. Parang hindi ka titigil eh, yung amazement. Siguro ito preparation, 'di ba? And reflection kung paano ako na-amaze yung revelation nun sa Romans chapter 3 kasi nababasa ko na to dati. Parang binasa ko lang ulit eh, pero iba yung
uy, teka lang. Diba? Tapos naging kanta. Tapos, yun, na-appreciate ng maraming Kristiyano. And praise God. Ayan. Tapos after 10 years, no 2020, di syempre, lockdown tayo. Binalikan ko ulit itong kanta na to. Sabi ko parang may kulang na ito eh. May kulang dito. Tapos nilagyan ko siya ng verse 2. Ako lang, kasi ang dami na nagko-cover. Siguro maglalabas din ako ng cover ko pero may verse 2. Pwede ko namang gawin to kasi ako naman yung gumawa. Kanta mo naman to eh. So, nilagyan ko siya ng verse 2. Kaya, praise God for the blessing. Yes, dami talaga na-inspire Oo, na praise mga God for ano, the blessing. mga tao sa mga sinusulat mong kanta. Siyempre, may mga aspiring songwriters din and mga musicians na siyempre gusto ring maging gano'n na maka-bless din ng ibang tao sa kanilang pagsusulat ng kanta. Ano yung mai-message mo tungkol sa para sa mga songwriters na gustong gumawa ng mga gantong kanta na tulad ng ginagawa mo? Huwag nating habulin yung effect nung ministry, ng songwriting ministry na syempre kasama diyan yung merong makikilala ka, 'di ba? Merong sabihin na nating popularity, 'di ba? Huwag nating habulin 'yon. Mag-invest tayo ng paghusayan natin yung sarili natin. Isang analogy, no, yung puno, 'di ba? Yung puno, merong fruit at merong root. Pag mabunga siya, nakikita ng maraming nakaka-appreciate. Pero wag natin kasi effect lang 'yun eh nung roots, 'di ba? Yung roots na 'yan wala namang pumansin ng roots ng puno, 'di ba? Yung ganda naman ng ugat nito, ang lalim, 'di ba? Hindi naman napapansin kadalasan 'yun eh. Magbasa tayo, makinig tayo, manood tayo, mag-aral tayo ng mga magagandang kanta. Let's learn from experienced songwriters and siguro yung share ko last but not the least yung life verse ko Colossians din 3:16, madaling tandaan, no? Let the word of Christ dwell in you richly, no? As you admonish, teach and admonish one another in all wisdom, diba? Using psalms, hymns, and spiritual songs. So we can also teach and admonish not only by sermon or preaching. Pwede rin 'yon. I mean, yun yung kadalasan, pero pwede rin na psalms, hymns, and spiritual songs. Pero merong prerequisite yung let the word of Christ dwell in you. And not just dwell in you, but dwell in you richly. Thank you so much, Thank you, Kuya Mr. Paul Thank Armicin. you. Grabe. Daming value na nakuha. Sobrang nakaka-bless talaga.